Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon etong pinaka-latest sa Korte Suprema, yung pinagtibay, yung dati ng hatol doon sa yung mga pulis na nakapatay kay Kian De Los Santos sa Bagong Barrio, Caloocan City. Nakatira pala ito doon sa May Bibis. Nakarating din ako sa lugar niyan during the campaign season ng Uniteam. Actually, ang alam kong kabarangay nito, si Biyahe ni Koy. Siya yung nagturo sa amin saan yung exact location na patay, saan dumadaan. Yun, kakilala rin niya yung kagawad ng barangay doon. Malapit sa may NLEX, yung squatters area doon. Yung mas may ilog, yan doon. Etong si Kian, talamak ito talaga na runner. Ano pa lang, yung nakausap ko na matanda doon sa may kung saan lagi silang nagtatambay, pinaka-meet up area nila yun na yung nagsusupply doon bumababa. Sabi sa akin ng matanda na nagtitinda ng ulam doon, ano yan sabi niya, minor pa lang, matagal minatyagan yan, sinorveillance ng mga pulis, sabi niya. Minor pa lang yan, hindi sila magalaw-galaw. Kaya nitong dumating na si Duterte noon, doon trinabaho sila ng mga pulis. Ngayon, hanggang sa totoo naman na ng laban yan si Kian. Kaya lang, yung self-defense kasi na depensa ng mga pulis, hindi tinanggap ng korte. Kasi overkill yung nangyari. 17 years old, tapos mag-isa lang, walang backup. Ang ginagawa kasi niyan, sabi ng mga subscribers natin na doon nakatira, kung saan siya, mga kapitbahay niya rin, pati yung dinadaanan niya, kaya yan may baril. Pag tumatakbo yan, bumabaril ng patalikod. Kaya yung mga pulis, nung mahuli yan, gigil na gigil at talagang pinagbabaril nila ng malapitan, kaya nakasubsob. Ang ginagawa niyan, pag nasusukol daw yan, yung baril niya, itinatago niya ron sa may putikan, kung saan siya nahuli. Tapos yung ibang dala niya, like yung wallet, hinahagis niya kung saan. Parang 1 week after that or 2 weeks after that, yung isang residente nakuha yung wallet na hinagis niya sa kanilang metro ng tubig. No? Tapos nandun nga yung mga ibang laman na alam nyo na, yung mga kontrabandos, para daw yun sa tsuhin niya. Totoo naman yung mga kwento na yon. So ngayon, napaalala ko na sa inyo, no? Hanggang sa nagano sila na yung libing ng in-overexad siya ng akbayan hanggang sa yung libing. Ang napansin ko noon, wala man lang ng mga kabarangay niya, lalo sa Bagong Baryo, wala man lang sumama. Like, inaasahan nila na talagang napakarami yung nakikipaglibing. Kasi nga, kilala talaga siya. So ngayon, sa Korte Suprema, unanimous ang desisyon. Ngayon, ito yung issue dito. No? It's just a recap. Sabi ni Robin Padilla kasi, ayan, sabi niya, the ICC, the Philippine justice system is working. So the ICC, the Philippine justice system is working now. And it has always been working. I know this not as a theory, but through lived experience. I was once a prisoner under our own laws. Let this stand as a proof, as evidence, and as a wake-up call to the prosecutors and judges of the ICC. Alam niyo, itong sinasabi ni Robin Padilla na to, hindi to pwedeng makakumbinse sa mga taga-ICC na gumagana. Actually, dito nga ho natin makikita na ito magkakaroon pa to ng adverse effect doon sa claim nila para ma-avail nila yung tinatawag na principle of complementarity. Yung principle of complementarity, ang ibig sabihin po nito ay si ICC ay magpapaubaya sa local court natin na lumitis ng mga kaso laban kay Digong. Kaya lang ang problema ay ito yung mga problema. Walang complainant na nagsampa ng kaso laban kay Duterte dito sa Pilipinas. So paano magpapaubaya ang ICC? 'Di ba?
So puzzle ito sa mga taga-ICC. Meron kayong local courts and yet dito nyo siya dinimanda since 2017. Merong video si Duterte na sinasabi niya na under the law, kapag nasa 70 anyos ka na, kailangan ka ng pakawalan, yung preso. Sabi niya, ako, saan ako ilalagay? Nasa ICC rin ang kopya niyan. Nang ibig sabihin, sinadya ni Duterte na yung mga pagpapapatay na yan, pati yung EGK niya nung mayor pa siya, kasi alam niya by the time na kung sakaling masasakote siya, lagpas na yung, kumbaga, yung petsa niya sa kalendaryo kung kailan pwedeng litisin. Like kay Imelda Marcos, di ba? Imelda Marcos was convicted by the Supreme Court, final conviction yun, 7 counts of graft. Pero hindi po nakulong kasi matanda na, di ba? 70 anyos na. Nauna pa yung desisyon ng Korte Suprema na yung kay Imelda. Nauna pa doon yung batas na nagsasabi pag mga ganyan 70 anyos na, for humanitarian consideration, kailangan ng palayain. 'Di ba? So alangan namang ikulong mo tapos papakawalan mo lang din. Now, in the case of Duterte, hindi rin ma-apply 'yon. Kasi again, hindi siya kinasuhan dito. Wala ring magiging dahilan para para ma-apply yung complementarity. 'Di ba? Isa pa, kung sakali naman na dito nililitis si Duterte, nakita niyo naman yung lakas ng puwersa niya, yung impluwensya niya, 'di ba? Grabe, lalo ron sa parte ng Mindanao. So kung doon siya lilitisin or anywhere here in the Philippines, malamang sa malamang magagrant yan dahil sa edad niya ng special treatment. Hospital arrest or most likely house arrest yan. Diba? Ganun agad ang mangyayari dyan. Ang tanong, mapapaharap niyo ba yan sa korte? I doubt. Diba? Kasi dito sa Pilipinas, maliwanag na yung justice system natin, it works selectively. Tignan niyo yung kaso ni Jinggoy, 'di ba? Sa kaso ni Jinggoy, anong nangyari? Kay Enrile, anong nangyari? 'Di ba? Kay Bistek, anong nangyari? Puro ang dahilan ng Korte Suprema, wala namang dahilan na sila yung nakatanggap ng pera, kundi yung subordinate lang nila. parang ang hirap paniwalaan 'yon, 'di ba? Na hindi kayo guilty kasi hindi kayo ang actual na nag-receive ng pera. At walang patunay na nahawakan niyo yung pera, hindi napakinabangan niyo. Parang ang labo nun, subordinate mo yun eh. Maglalakas ng loob na gumanon. 'Di ba? Yung isang latest nga niya si Herbert Bautista. Laya. Ganon dito kapag malakas. Chis Escudero, 'di ba? Kamusta yung kaso ni Chis Escudero sa Comelec? Hindi na makakaabot ng Korte Suprema kasi binasura na kaagad. Absuelto na kaagad siya sa Comelec level pa lang. 'Di ba? Kaya hindi totoo yung sinasabi na yan ni Robin Padilla. At kung titignan nyo rin, madaming mga high profile cases na nauuwi na lamang sa pagkatenga. Another example, yung kaso ni Apollo Kibuloy, 'di ba? Yung kaso ni Apollo Kibuloy, yung ni-rape niya allegedly, 'di ba? Nagsampa ng kaso, I believe that 2014, 2017, na-dismiss yung kaso na isinampa doon sa piskalya ng Davao City. Tapos, inapila ito. Di ba? Nung inapila yon, anong nangyari? Di ba inupuan ng Department of Justice? Panahon na ni PBBM, ni Boying Rimulya, lang ito, muling napag-aralan at yun na nga nagkaroon ng indictment. Tama yung ginawa nila, na dahil nga ma-impluwensya at gumagana. Ano yan eh, admittance siya na may selective justice na umiiral sa Pilipinas. 'Di ba? Isipin mo, under the law, ang default, kung saan nangyari yung krimen, doon ang paglilitis. Tama? Pero bakit nalipat ng Pasig City? 'Di ba? Kasi may impluwensya roon. Ito pa, isa pa. Yung kaso ni Diskaya sa Davao, 'di ba, yung pinaka-latest kung saan siya na-aresto. Hindi ba nilipat yung paglilitis sa Cebu City? Bakit? Kasi maimpluwensya doon yung
ibang mga ano, yung ibang mga sangkot. Hindi, bakit nga kako si Diskaya lang ang nakakulong ngayon? Dapat yung mga sangkot na mga politiko, yung mga nakinabang, those are traceable, 'di ba? Bakit hindi sila ngayon nakakulong? Si contractor lang. Although big fish, sila Diskaya at saka yung kanyang yung pamangkin ng asawa niya, yung humahawak ng Saint Timothy. 'Di ba? So hindi totoo yung sinasabi ni Robin Padilla. Palakasan system ay umiiral dito sa Pilipinas. Kaya hindi uubra yang ma-avail nila yung principle of complementarity. Yung mga pulis na yan lang, kung totoong gumagana yung hustisya natin dito ng patas, dyan sa kasong yan, kay Kian, dapat damay si Duterte dyan, tama? Damay siya talaga dapat dyan. Yung under ng chain of command. Isa pa, maliwanag yung mga videos, inuutusan niya yung mga pulis na pumatay. Yung mga pag ayaw lumaban, paglabanin, 'di ba? Taniman ng armas. So lahat ng mga videos niyang ganyan, may kopya rin ng ICC niyan. Oh. It's not about bitter. Nakakaawa naman yung matanda. Kaya lang talagang ganoon eh. 'Di ba? Kailangan niyang harapin yung mga consequences ng kanyang pinaggagawa. Eh hobby niya yung pumatay. Nung mayor siya, sinundan pa niya, finalo up pa niya nung presidente siya. Sa bagay, naging mas makapangyarihan siya. Hindi nga lang niya akalain, he missed one thing. 'Di ba? Tinakasan niya ang ICC, pero hindi niya natakasan ang Interpol. Doon siya nadali. Oh, 'di ba? So ngayon, ito pa yung isang sinasabi ni dapat nga kasama siya talaga rito kahit papaano. Sabi ni Harry Roque, ito mahilig to mag-udyok hanggang ginagamit ng mga DDS. Sabi niya wala talagang katumbas ang nangyari kay Tatay Diggs. At wala talagang dahilan para maranasan niya itong nararanasan niya ngayon. Ang klaseng katarantaduhan yan. Mismo, there was a video noong 2016, kakaupo pa lang ni Digong. Anong sabi niya? Diba? Anong sabi niya doon? Ang kasalanan ko lang, tangina, yung EJK. 2016 yun eh. Wala pang war on drugs nun eh. Bagong upo siya nun eh. Inamin niya na agad yung kasalanan niya lang ay yung EJK. At ito pa, mga DDS, mga kabukid. Sa tingin nyo kaya, bakit galit sa kanya si Sal Panelo? Si Salvador Panelo ay matagal ng kaibigang matalik ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Bakit galit siya? At bakit isinusuka ni Duterte yun? Etong si Harry Roque, samantalang katulad rin ito ni Kaufman na accredited lawyer para sa ICC. 'Di ba? Kung si Harry Roque yung humawak ng kaso, libre. 'Di ba? So ibig sabihin, malaki matitipid nila. Bakit isinusuka ni Digong yan? Kasi alam niyang manggagamit. Alam niyang hindi rin naman totoo tong sinasabi niyang yan. Walang dahilan. May kaso si Digong doon. And take note, yung mga abogado, yung mga judges, prosecutors sa ICC, hindi po yan mga tambay katulad nung iba rito. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, hindi po sila mga tambay. Mga abogadong primera klase yan mula sa kanilang mga bansa. Katulad na lang nung kay Miriam Santiago dati, 'di ba? Proud na proud tayo. Alam natin magaling si Miriam. So sila ganun din. Hindi yan mga tambay sa kanto lang. 'Di ba? Loko to si Harry Roque. Okay, kaya ito, tama lang naman talagang pinagtibay nila yan. Ako nga, sabi ko sa inyo, again, ako, suportado ko yung war on drugs sapagkat yung mga tulak-tulak na ganyan, ako po, mas una kong pangunahin sa akin ang kanilang ginawang human rights violation sa mga tao, sa mga buhay ng mga kabataan, nasisirang pamilya sa ginagawa nilang pagsusupply ng pinagbabawal na gamot. Diba? Kaya lang, anong nangyari? Ayaw ko lang dun sa war on drugs ng Digong. Yung may mga inosenteng bata, yung nag-aaral, tinamaan ng bala, ligaw na bala, paulit-ulit na may nadadamay, yung mga sumunod sa kanilang katok ng pagbabago sa tokhang,
na nauwi sa Tokbang kasi may revenue eh. Di ba? Ano nangyari? Pati yung kakampisanan nila sa laban na yan, pinapatay niya si Mayor Halili. Di ba? Tapos hindi rin naman naubos kasi tropa daw yung ibang supplier. Ay nako. Yeah, tawag nila collateral damage. So, well, kakabwisit eh. At tawagin na collateral damage tapos wala silang compensation dun sa pamilya. At ito yung pinakamasakit. Wala siyang ginawa kahit ano para masiguro na maging maayos na ang pagpapatupad nito. At hindi na maulit na may nadadamay na mga inosente. Mas ang tinawag lang collateral damage. Sabi pa nga nun, you were at the wrong time, at the wrong place. Hindi pwedeng ganun yun sapagkat kontrolado nila ang situation. Di ba? Kontrolado niya yung mga pulis niya kung kontrolado niya talaga. Oh, kontrolado rin ng mga pulis nila kung paano nila yun isasagawa nang walang madadamay. Di ba? Yun ang problema. Ngayon, hinabol siya ng mga kaanak ng biktima niya. He has to face with the music. 'Di ba? Harapin niya yan, sumayaw siya sa tugtog ng nakapiit. Talagang ganon. Sabi nga, Duralex said Lex. Oh, the law may be harsh, but it is still the law. Hindi po natatakasan ng batas dahil mautak yung gumawa ng Rome Statute. Na nung bago pa lamang pumirma si Erap doon noong 2000, nandun na sa naka-stipulate na sa terms ng Rome Statute sa Article 127, kahit na umalis yung o kahit na nagpasabi na nga alis na yung member state sa kanila and it will take effect a year later, ay hindi raw nawawala ang obligasyon nito na makipag-cooperate sa ICC sa mga nasimulan nila o anumang mga nasimulan nila na mga proceedings. Nandun yun. Yun yung tinatawag na residual jurisdiction. Diba? Na pwede silang mag-investigate pa rin mula doon sa mga kaso na lumitaw nung member na tayo hanggang sa final na hindi na tayo member doon. Provided, kailangan bago mag-take effect yung 1 year, ay may nasimula na sila. Nagkaroon na ng proceedings. At meron naman talaga. Di ba? Alin ang dumaan ba talaga sa due process? Alin po yung tinutukoy nyo? Due process pero luto pa rin ng due process. Diba? Kaya, nako, tama lang po yan. Yung desisyon na ng Korte Suprema. Pero nililinaw ko lang, hindi ito magagamit. Hindi uto-uto ang mga prosecutors. Hindi rin uto-uto yung mga counsel ng mga complainants. Siyempre, kabisado nila yon, 'di ba? Haharangin nila yon. At sa ICC apparently, kahit 80 anyos na, nililitis nila, kinukulong nila. Ganun sa ICC. Okay, so iwan na natin to. Next topic.